kababayan ko, First Lady Luisa Araneta Marcos, mga kababayan ko, pinalagan ang mga bashers. Ay na mga kapatid, nasabi nga dito ni FL Lisa, mga kababayan, sa kanya sa isang tabloid. Lumabas na po mga kapatid. Eto, sabi po dito mga kababayan ko, di tayo nagsisinungaling ha, baka sabihin nyo gumagawa tayo ng storya. First Lady Luisa Araneta Marcos, di na uso ang paninirang puri. Sino kaya ang pinariringgan ng ating First Lady dito mga kababayan ko? Sino kayang tinatarya nito ni FL Lisa? Medyo ano to medyo may pagka-crucial for me ha. Pero mga kababayan ko, malalaman naman natin 'yan. Ang sabi po dito mga kababayan ko sa balita bago tayo tumungo sa ating main course. Main course talaga. Sabi po dito mga kababayan ko eto po ang balita ngayon. Walang puwang sa ilalim ng bagong Pilipinas ang mga masasakit na salita at paninirang puri ayon kay First Lady Liza Araneta Marcos. Aray ko po, sino kaya to? Sino kaya to? Ginawa ni Ginang Marcos ang pahayag sa kanyang talumpati sa inilunsad na Medical Laboratory Service Program sa La Union nitong Miyerkules, Enero 7, subalit wala naman itong binanggit na mga personalidad. Ay syempre, generally yan. Sino nga ba naninira sa kanila mga kababayan ko? Unahin ko na, si Mau Diggs. O, paano ko nasabing si Mau Diggs? O, di ba pinangalanan siya? Doon sa pinangalanan nitong si Liza, doon sa ginawang prayer condemnation sa Davao. Di ba pinangalanan siya nito mga kababayan? Pinangalanan siya nito, ang sabi sa kanya itong si Ginang Marcos daw ay takam daw sa kapangyarihan. Siniraan siya mga kababayan ko. So eto mga kababayan ko, after nagsalita nga dito mga kababayan ko, walang puwang sa ilalim ng bagong Pilipinas ang mga masasakit na salita at paninirang puri ayon kay First Lady Liza. Of course, that is generally. Wala talagang pupuntuin si Liza dyan. Pero patama yan sa mga naninira sa kanilang mag-asawa. Diba? Patama yan doon sa mga naninira sa kanila. Kagaya nila Hitad, ni Bagoong Lipunan, Mamaw Dispenser, Pebbles Kunanan. Diba mga kababayan ko, yung mga vlogger na yan, numero 1 yung mga yan. Mga kababayan ko na noon sumisip-sip sa kanila. Ngayon binabanata na sila. Mga kababayan ko, sino pa mga kababayan ko? Yan sila Sapot, 'di ba? Mga halos sumalik sa puwetan nila noon para lang makadikit sa kanila. Masabi lang na iba sila sa lahat, mga kababayan ko. Napakarami, sobra, napakarami talaga. At marami pa dito, mga kababayan ko. Ang tila ba mga kababayan, magugulat pa kayo? Ito pa mga kababayan ko, 'di ba? Kagaya huli natin si PRRD, 'di ba? At yung iba't ibang tao pang naninira sa kanila. Malalim din yung pagkaka-explain dito ni FL Lisa tungkol dito sa bagong Pilipinas. Sa makatuwid mga kababayan ko, sundan natin ito na isabuhay din natin yung ginagawa nila sa bagong Pilipinas. No? Walang puwang ang paninirang puri sa bagong Pilipinas. 'Di ba? Yan din ang sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos mga kapatid. Sabi din dito mga kababayan ko hindi na uso ang paninira, hindi na uso ang pagbabatikos sa mga salitang napakasakit. Hindi ganoon ang Pilipino. Rich or poor, may class man tayo, kaunting wika ng unang ginang mga kababayan ko. To be honest mga kababayan ko, yung ginagawa kay FL Lisa ngayon, ginagawa rin niyang kay First Lady Imelda noon. According to my lola, according to my grandpa, kung ano yung ginagawa nila kay Lisa ngayon, ginagawa rin nila kay Imelda Marcos noon. Kay Imelda, 'di ba? Kay Ginang Imelda. Ginagawa rin nila yan noon. Lahat ng paninira na sinasabi na etong si Imelda hawak sa ulo, under the saya etong si Makoy. Ngayon naman mga kababayan ko, sinasabi naman nila under the saya na naman daw di umano itong si Marcos Jr. sa asawa niyang si Lisa. Same what happened. Kung ano yung nangyayari noon, siya rin na nangyayari ngayon sa atin mga kababayan.
Kaya nga mga kapatid modernized na, nag-e-evolve ang mga basher talaga ng mga Marcos ngayon. Ganyan na po talaga pag wala sa posisyon at hindi makuha yung mga gusto mga kababayan ko, babanatan sila. 'Di ba? Ganon din ang mga atake noon sa unang ginang noon na si Imelda at si FEM. Oh, ito mga kababayan ko sabi pa dito, medyo pumitik to. Ito ang unang pagkakataon na nagsalita ang sa ginang Marcos matapos ang mga maaanghang na batikos laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. mula sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at anak nitong Davao City Mayor Sebastian Duterte. Mga kababayan ko, sabi pa dito mga kababayan ko binigyan diin ng ginang Marcos ang bagong Pilipinas ay hindi political game plan para lamang sa iilan kundi ito ay master plan tungo sa tunay na kaunlaran na ang makikita ay ang mga mayayaman, ang mga mayayaman. Kaunlaran na ang makikinabang ay ang mga mayayaman. Reality? Kaya ang bagong Pilipinas binigyan diin ng unang ginang Marcos ang bagong Pilipinas ay hindi isang political plan para lamang sa iilan kundi ito ay master plan tungo sa tunay na kaunlaran na ang makikinabang ay ang mga mamamayan at mayayaman na mamamayan. I just want to correct, no? Mukhang na-overlook lang ako. Mamamayan. Hindi po mayayaman Tama naman yun. Ito unahin ko lang to. Sunod ko lang din to. Sabi dito, matapos ang maaanghang na salita ng dating Pangulong Duterte sa kanila. To be honest, First Lady Lisa, tama naman yung ginawa mo. And in-explain sa taong bayan. Sana tulungan din natin si First Lady dito. Dahil ang kanyang pinuproceed, ang kanyang itinutulak yung bagong Pilipinas, mga kababayan ko. Hindi po yung lumang Pilipinas na pinagdaanan ng iilang presidente. Tama naman din po yan mga kababayan ko na medyo palagan din natin kasi mostly kaya nadudurog yung pangalan ni First Lady hindi kasi sumasagot sila. To be honest, ayaw nila sumagot sa mga ganyan kasi mas gusto nilang mangyari na manatiling payapa ang lahat. Kaya kita mo, hindi kami maawat-awat dito ng iba Kasi pag naawat talaga kami dito, papalag kami sa kanila. 'Di ba? Kaya eto mga kababayan ko, ang nagiging tampulan kasi ng kwento, to be honest, si First Lady. May sasabihin si Maharlika, tapos hindi magsasalita si First Lady. Because First Lady Lisa is a professional. Alam na alam kasi ng iba na hindi papalag si Lisa. Kaya nga dinodarag nila ng dinadarag. Aminin natin sa hindi, yan talaga ang ginagawa nila mga kababayan ko. Ganyan sila mandarag kay First Lady. Sabi pa dito mga kababayan ko binigyan na, tatama naman po to. Pagdating sa bagong Pilipinas mga kababayan ko, kailangan maging pantay-pantay. Ang makikinabang ay ang mga mamamayan. Di ba mga kababayan ko? Totoo po yun, ang makikinabang ay ang mga mamamayan. Kung hindi mamamayan ang makikinabang dyan, hindi ako sasama dyan mga kababayan ko. Hindi ko susuportahan yan. Mga kababayan, kung hindi taong bayan ang makikinabang, kailangan talaga taong bayan ang makinabang sa bagong Pilipinas. Sulong natin ang charter chain. Samahan nyo kami mga kababayan ko kasi kailangan mabuksan yung economical provision nun. 'Di ba? Para talagang tuluyan ng mamamayan ang makinabang sa pera ng talaga ng taong bayan. 'Di ba mga kababayan ko? Yan yung mga simple, no? Kaya yung mga speculation na nang aasar kay Lisa, yung mga patakbo-takbo movements, yung mga paklips-clips pa, kung tutuusin, kaya naman namin patulan. Pero hindi ko ginagawa. You know what's my reason? May respeto pa rin ako sa taong gumawa nun. Ayoko silang ma-open. Kasi, pag na-open sila, mag-uumpisa na naman yung war, 'di ba? Sa pagitan ng iba't ibang vlogger, no? Kaya hindi ko lang ginagawa. Actually, kaya ko rin mang-asar nun Kaya ko rin mambuskan ng ganun Kung buskahan lang naman ng labanan wala naman problema. 'Di ba? Pero ayoko lang ng maging maging exaggerated yun lahat. Kumbaga hayaan ko na lang sila sabi kung gano'n. Pero para sa akin, bakit ko ba sinuportahan si Lisa ngayon? Sabihin niyo sa akin, "Okay, 'di ba dati galit ka diyan? Ayaw mo diyan."
Kasi hindi ko alam yung istorya. Pero nung nalaman ko yung istorya, mga kababayan ko, naawa ako kay Lisa. No? Hindi ko lang mai-discuss dito sa social media eh. Hindi ko mai-discuss eh. Kasi to be honest mga kababayan ko, mas kawawa sila eh. Kaysa dun sa isa. Kasi kung tutuusin, kung titignan mo yung position basis nila, ang dami masasabi ng ibang tao because hindi sila nagsasalita. Sino ba nag-order para hindi sila magsalita? Pinag-usapan nilang dalawang mag-asawa. Wag nang pansinin, hayaan na lang natin. But, napakaraming mga batikos sa kanila. Lalong-lalo na ni Maharlika, lalong-lalo na yung ganito. Konting kibot, konting galaw. Ultimo nga siguro pag-utot ng First Lady, babalita pa nila. Lahat na lang. No? Hindi ko siya ma-discuss dito personally. No? Hindi ko ma-discuss dito personally. Kasi kung i-discuss ko dito yan, mga kababayan ko, medyo below the belt ako doon. Hindi ako yung tao para pasukin yung part na yon. It's family matter eh. Kung tutusin eh, family matter yan. Wala, labas si biyahe ni Koy doon. Ang magagawa ko lang tulong kung ba't ko siya kino-content, ba't ko sinasabing ganito. Noon kasi galit ako, iba yung kwentong nakakarating sa akin. Pero nung nalaman ko yung istorya, nalaman ko yung with evidence, mga kababayan ko, mas maniniwala ako sa ginagawa ng mag-asawa. Mga kababayan ko. I'm not saying na sinungaling din sila. Narrative nila yun eh. Hindi ko naman napakinggan yung narrative nito eh. But yung narrative ni Liza at ni Marcos, nung may ebidensya, ay, naniwala ako mga kababayan. Ito pala yung totoong nangyari. Ito pala yan. So, kahit naman sino mga kababayan ko eh, wala namang presidente magpapatakbo na dalawa kayo. Diba? Yun ang hindi hinayaan ni Liza. Diba? Mawawalan ng integrity. Can you imagine, may presidente ba? Presidente si Marcos, tas dalawang presidente ang magpapatakbo. That's too impossible. Hindi talaga pumayag si Liza na gawing puppet ang asawa niya, mga kababayan. Diba? Baliktad yung kwento eh. Oh, sige, bigyan ko na short story. Oh. Hindi pumayag si Liza dahil hindi siya pumayag na ganito ipasok yung ganyan, ipasok yung ganito. Yung gustong mangyari nito, maipasok to dito. Hindi siya pumayag sa part na yon. Sa tingin ko sa pagkakaintindi ko. Pero hindi papayag talaga asawa niya. Hindi papayag si Liza na gawing puppet yung asawa niya. Baliktad yung kwento. May gustong gawing puppet si Marcos Jr. At hindi yun yung asawa niya ang gumagawa ng pagka-puppet. Okay? Mga kababayan ko? Okay pakinggan nyo to mga kababayan ko May gustong gawing puppet si Marcos Jr. pero hindi pumayag yung asawa niya. Pinagtanggol ng asawa niya. So ngayon, ginagawa nung iba, sinasabi nito ni Hitad na ginagawa daw puppet ni Liza, that's too impossible. Hindi ko papangalanan yung tao na yon. Pero, pero walang presidente na dalawa kayong magpapatakbo. Ayan na lang. No? Maawa kayo kay Marcos Jr., mga kababayan ko. Buti na lang matalino si Liza. Hindi niya hinayaan. Kasi kahit ako, na-shock ako nang nalaman ko yan, tapos binasa ko yung tapos nalaman ko yung evidence. Ay, naku po. Someday lalabas yan at puputok din yan sa social media. Sa ngayon, mga kababayan ko, yan palike po ako at i-share nyo po itong live stream natin. Sa ngayon, hinahayaan ko lang sila pumutak ng ganyan. Kasi iniipon yun eh. Kapag dumating na yung tamang panahon, mga kababayan ko, sabog tong tao na to mga kapatid at mapapahiya talaga. Diba? Wala namang asawa, nakakayaan mo yung asawa mo maging puppet nilang ganito. Hindi ganun. Kaya nga tumakbo si Marcos Jr., kasi gusto niya tuparin yung katuparan ng kanyang ama na maging presidente siya, mga kababayan ko. 'Di ba? Yun yung katuparan ng kanyang ama eh. Then nangyari yun. At nangyari. At eto na nga, mga kababayan ko, naging presidente na si Pangulong Marcos. Ngayon, mga kababayan ko, the next plan, tutuparin naman ni Pangulong Marcos, mga kababayan ko, yung mga dapat na gawin sa kanyang administration. Dinagdag natin dito, mga kababayan ko, yung ating pamahalaan. Ano na nga ba nagagawa ni Marcos Jr.? Gusto nyo bang malaman, mga kababayan ko? Ito na po yung resulta
mga kababayan ko, ng hindi po pagsunod ni Marcos Jr. doon sa mga tao na yon, mga kapatid. Ito po mga kababayan, papakita ko po sa inyo ha. Ito na po siya. Dahil hindi po sumusunod si Marcos Jr. sa order po ng mga tao na yon, ito na po mga kababayan ko. Gusto ko pong sabihin sa inyo, ito na po yung mga napagtrabahuhan ni Marcos Jr. nga pala ha. Ito po, unemployment rate drops on 11.9 mga kababayan ko from 12.6 in December 2022. Tapos sumunod nito mga kababayan ko, meron pa. Yan, screenshot yan eh. Sabi po dito mga kababayan ko, ito pa, para malaman ninyo ha. Ito po yung hindi underdog, hindi po nasa papasunod. Ha? Tignan nyo po mabuti mga kapatid. Ito po. Sabi dito, positive level labor market trends in December 2023. Labor force participation rate increased on 66.6% from 66.4% in December 2022 mga kapatid. Magandang balita po yan mga kababayan para malaman nila. Diba? Sabi pa po dito, ito pa. Unemployment rate sa Pilipinas dropped for 3.1% from 4.3 in December. Di pa ba kayo natutuwa niyan? Mga kababayan ko, para malaman nila mga kababayan ko. Sabi po dito, employment rate increase 96.9% on 95.7% in December. Malaking bitaw yan mga kababayan ko. Kaya nga mga kapatid marami talaga ang kukunot ang kilay kay Marcos ngayon. Kasi nagagawa nila mga kababayan. Now, kung sasabihin nila na underdog ni Lisa ang kanyang asawa and anak ng teteng, napakalupit pala ni Lisa magpatakbo ng bansa kung ganun. 'Di ba? Tinalo niya pa ekonomista. Mga kababayan ko, can you imagine ang ganda ng ratings ng bansa natin, yung trabaho dumadami kaysa sa kumukonti? Unlike sa sinasabi ng iba, hindi, underdog si Marcos Jr. ng asawa niya. Kung totoo yan kung totoo yan, pinakita ko sa inyo ebidensya. Ganun ang mangyayari. Ganun pala yung underdog. 'Di ba? Iba kasi talaga pag nagtutulungan yung mag-asawa. Kasi kung kadugo mo lang yung maikipagtulungan sa iyo, kahit pinsan mo, magulo 'yun. Pero kung asawa mo, magkakaintindihan kayo in terms of leadership. Baka mamaya tumakbo to si Lisa na pagka-presidente, iboboto ko to. Kung ganun ng ratings ng Pilipinas. Kasi dumadami ang trabaho, ibig sabihin nun, maraming investors na pumapasok. 'Di ba? 'Yun ang ibig sabihin sa akin nun. May mga trabaho na ulit na nabubuksan sa Pilipinas, mga kababayan ko. 'Di ba? Kung iisipin ninyo, 'di ba? Yung positivity rate, mga kababayan ko, 66.6, mga kababayan ko. 'Di ba? 'Di ba? Ang layo ng yan ang masarap, 'di ba? So ngayon, mga kababayan ko, mga kapatid, kung si Lisa, sinasabihan nila na underdog niya daw ang asawa niya, mga kababayan ko, sa tingin ko hindi. Kung si Lisa man, tinitignan nila nakikialam doon, walang pakialam si Lisa doon. Ang nagagawa lang talaga ni Lisa talaga ngayon, mga kababayan ko, suportahan yung asawa niya with two hands, mga kababayan ko. At yakapin yung asawa niya pag napapagod. Yan ang hindi nakikita ng ibang tao. Alam nyo, pag nahapit nyo yung sinasabi ko, someday mauunawaan ninyo kung bakit ngayon lang nagsasalita sila ng ganito. Bakit, mga kababayan ko? Pag inugali ni Lisa yung ugali nyo, pikon na pikon kayo. Diba? Someday, mailalabas ko rin yung story na yon kasi as of now, hindi ko siya mailabas. The reason kung bakit is marami pang distractor nakikita ko talaga ngayon. And my friend said, mga kababayan ko, someday, mailalabas mo rin yan. Mailalabas din natin yan. Hopefully, sana. Pero kung appointment lang, mga kababayan ko, it's very basic. Pinalalala lang talaga ni Maharlika kayo, mga kababayan. Masyado lang exaggerated yung pagbitaw ng salita ni Maharlika pagdating kay Lisa. Pero kung uunawain mo lahat at lalawakan mo isip mo tapos titignan mo yung mga nagagawa nila versus sa sinasabi ng mga paratang,
mas gugustuhin kong makinig sa kanila. Tama ba ako, mga kababayan ko? 'Di ba? Hindi, tapatan tayo, totoo. Ano mas gusto mo? Pakinggan yung maling sinasabi o pakinggan yung tamang nangyayari? Kasi kung magko-comparison tayo, lagi niyong lalawakan ang isip niyo, mga kababayan, pagdating dito. Ito totoo to, lagi niyong lalawakan. Tingnan niyo yung mga nagagawa kaysa sa mga hindi nagagawa. Kung gigitna ka sa parte na yan, mga kababayan ko, babalanse ka, tingnan mo yung sinasabi nila. Tingnan mo yung sinasabi ni Maharlika ng mga basher nito ni F. Elisa at ni Pangulong Bongbong Marcos. Tingnan niyo mabuti, ha. Tingnan niyo mabuti yung ginagawa nila. Kung sila panay ang sira, tingnan niyo yung ginagawa ng mag-asawang Marcos. Ilan na yung nagawa nila versus doon sa chinichismis nila, mga kababayan ko. Mas marami yung nagagawa, mas marami natutulungan, tapos meron lang ilang libong nanonood kuno, mga kababayan ko, hindi pa nakakatulong sa bayan. Kasi kung panonood lang sa kanila, mga kababayan ko, kung makakalikha ng trabaho yan, kung makakalikha ng pagtaas ng ekonomiya yan, mga kababayan ko, tutulong ako doon sa kalaban ni Lisa. 'Di ba? Pero kung wala na itutulong sa bansa yan at problema lang sa bansa ang ginagawa niya, nakaka-stress lang, nakaka-toxic, mga kababayan ko, pagtuunan ko na lang ng pansin yung pinagagawa ng mag-asawa. Tutulungan ko na lang yung mag-asawa kaysa doon ako manood sa mga tao na yon, mga kababayan ko. Second, mga kababayan ko, nakikita ko, mga kababayan, baka sabihin nyo, sip-sip si biyahe ni Kuya. Second na nakikita ko, mga kababayan, no, sa kada banat nila, walang nangyayari. Mas lalo lang sila napapahiya. Alam nyo kung bakit? The more na nagsasalita sila ng laban kay Lisa, the more lang na bumabango ang pangalan ni Lisa. Okay? The more lang na gumaganda ang image niya, the more lang na pinupuri siya ng taong bayan. Suddenly, hindi siya showy. Kung papansinin niyo po, mga kababayan ko, yung kanyang Facebook page, hindi naman masyadong dinadayo ng tao. Hindi nyo nga alam na nagkaroon pala ng medical mission ng ganito. Magugulat na lang kayo. Mga kababayan ko, nagkakaroon pala ng ganyan. You know what's the reason kung bakit? Hindi kasi publicity ang hinahanap ni First Lady Lisa. Kaya yung sinasabi ng mga tao na yun, laos na yan si Lisa, laos ng ganito. Bakit? Kailan ba sumikat si Lisa? Kailan ba hinangad ni Lisa na sumikat sa social media? Ayaw nga ng social media ng tao na yan kung tutuusin. 'Di ba? According dun sa mga nakakausap ko sa loob ng palasyo, hindi sanay si Lisa sa social media, 'di ba? May sarili siyang ginagawa at meron siyang gustong mangyari. Kung ano magagawa niya sa asawa niya, tulong gagawin niya at hindi 'yon dahil lamang sa hindi 'yon dahil lamang sa gusto niya o may ganito siyang gustong mangyari. Kaya yung mga sinasabi ni Maharlika, it's very easy to debunk. You know what's the reason? Kasi kasinungalingan. Mas mahirap i-debunk yung katotohanan, mga kababayan ko, kaysa sa kasinungalingan po niya. Diba? If you comparison, mga kababayan ko, First Lady Lisa and Maharlika, wala sa kalingkingan ni Lisa, hindi nga aabot niya si Maharlika Diba? Tingnan nyo nangyayari, sa kapuputak niya ng kapuputak, di ba? Tambak ngayon ang kaso niya. Eto, pumutak ba si Lisa? Hindi, mga kababayan ko. Ba? Mas nakatulong pa sa taong bayan. Wala kayong ibang iisipin kung kayo tatayo sa poder ng isang asawa, ang isipin mo tulungan yung tulungan yung asawa mo. Same ng mga taong bayan. Kung minahal nyo si Pangulong Bongbong Marcos ng 31 votes of 31 plus 1,000 votes, 31 million votes. Kung minahal ng taong bayan si Marcos Jr., tandaan nyo, mahalin nyo rin yung kabiyak ng buhay niya. Kasi kung kayo, itinuturing yung haligi ng buong Pilipinas si Marcos, meron kayong ilaw ng tahanan, ilaw ng Pilipinas, kundi ang asawa ni Pangulo. Same what happened ng ginawa ni First Lady Imelda Marcos, same ng ginagawa ni First Lady ngayon na hindi lang sinasa publiko. Lagi nyo tatandaan, mga kababayan ko. No? Lagi nyo tong tatandaan, mga kapatid. Kung ano ang ginagawa kay Imelda Marcos noon, siya rin ang ginagawa ngayon kay Lisa ngayon. Yan ang sinabi ng aking lolo at ng aking lola. Okay? Hindi sila naniniwala sa banat nito ni Maharlika kasi hindi rin sila naniniwala sa banat ni Vic Rodriguez, ni ganito, ganyan, ng mga vlogger na ganito kasi ang sabi nga nila, nako, yung mga ginagawa nitong mga to noon, ginagawa nila yan sa chismis, sa radyo, sa ganito.
sa ganyan. Ngayon may Facebook na, meron ng YouTube, meron ng ganitong magagamit, dadaanin nila ngayon sa mga patotsyadahang ganyan. Kaya nauulit at nauulit lang po lahat ang nangyayari ngayon, mga kababayan. Kaya wake up Pilipinas, huwag tayong magpabulag kasi ito yung katotohanan. Okay?